Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang Pistang Bayan po. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang tema po natin ngayong taong ito sa ating Pistang Bayan ay Santa Ana, aming patrona, ilapit mo kami kay Jesus, ang aming kapayapaan. At alam naman po natin si Santa Ana, sa diwa po ng Synod on Synodality ay patuloy na nakikilakbay sa atin. No? Kalakbay po natin, lalo na sa ating paglalakbay patungo kay Jesus na prinsipe ng kapayapaan. You know, our readings today are quite significant as a springboard to look at our theme for this Fiesta Mass, no? It talks about the law, yung pong batas, no? Ito pong mga utos ng Diyos. No? Sa unang pagbasa po, no, narinig po natin no, na pati po yung kumatha ng unang pagbasa, no, si Sirach, sinasabi nga po niya, no, kahit sa unang pangungusap, no, napakahalaga ang pagiging tapat sa utos ng Diyos. Fidelity, no, to the law of God, which is so sacred even for the Israelites in the Old Testament, no, is our response, no, to God's fidelity to us. In our second reading, no, Saint Paul in his letter to the Corinthians tells us, no, about his proclamation of God's word. Sabi nga po niya, no, ang pagpapahayag tungkol sa salita ng Diyos, no, ay sabi nga, no, ay dapat nakabahagi sa panukala ng Diyos. No? And ito nga po ay nanggagaling walang iba kundi kay Jesus. We heard in our second reading, no, that Paul tells us, no, that the basis is no one else but Christ who underwent His Paschal mystery. He is the incarnate and eternal Word who suffered, died, and rose again for us. Kaya magandang maunawaan po ito, no, na yan po, no, ang basihan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. And I think magandang maunawaan na dito natin lalong mapapalalim yung mensahe po ng ating ebanghelyo tungkol sa batas ng Diyos. You know, our gospel is still part of the Sermon on the Mount, yung pong pangangaral ni Jesus sa bundok. 2 Sundays ago, no, as the Lord was giving that Sermon on the Mount, He was having profound and very practical teachings. No? Not last Sunday, but the other Sunday, it was about the Beatitudes, di ba? Yung pagiging mapalad sa kaharian ng Diyos. Yung di ba, aram po natin yan, blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are those who are meek, who are humble, blessed are those who hunger for righteousness, blessed are those, no, who are insulted, who suffer, who are persecuted in the name of the Lord. For theirs is the kingdom of heaven. And then last Sunday, as the Lord continued that sermon, He was telling His disciples, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Kayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. Nahamon din po para sa atin. Ngayon naman, napakaganda, makita natin na nagbigay ng pangaral ang Panginoon tungkol sa batas ni Moises. But what's interesting here, He made it clear, I have come not to abolish the law, but to fulfill it. Kasi po, yung mga Pariseo at Eskriba noon, ang pakiramdam nila, no, nagbibigay ng, kumbaga, no, bagong batas sa mga pangaral ng Panginoon at parang binabaliwala, no, yung batas ni Moises. But the Lord made it clear, no? I have come not to abolish it,
but to fulfill it. And he was very pointed. He said, no, it is not about the letter of the law, which the Pharisees and scribes, no, were interpreting many things for their sake. He said, it is the spirit of the law. Hindi sa titik, kundi sa diwa ng batas. At magandang maunawaan kasi ang nagsulat po nito ay si San Mateo. No? Alam niyo, si San Mateo po, no? Anong kinatha po niya ito? Yan ay 80 AD, no? After Christ, no? Ascended to heaven. And at that time, no, it's good to understand who Matthew was, no? The evangelist. No? He was actually a former scribe. He was also an expert in the law, but a Jewish convert. No? At nung panahon yon, marami pong Jewish convert at marami din pong Gentile convert. Kaya nung nangangaral siya, tinitimplan niya yung sinasabi niya para maunawaan ang batas na binigyang kaganapan ng Panginoong Hesukristo. And like what we heard a little while ago that was proclaimed by our deacon, no? The Lord gave two examples. Di ba sabi niya yung una, the law says, you shall not kill. That's the law of Moses. Alam naman po natin yan sa Ten Commandments, di ba yung ikalimang utos? Bawal, wag papatay. Pero sabi niya, kung ikay may galit, kung ikay napopoot, para ka na rin pumatay sa iyong isip at puso. Kaya makikita po natin, may katotohanan naman. Kasi alam natin kung may kaaway tayo, no? Naiisip natin, sana mawala na yan sa balat ng lupa. Parang sinasabi nga, no, na mas malalim dapat ang ating pagtugon sa batas ng Diyos. Totoo, hindi nga tayo pumatay ng baril, hindi tayo sumaksak. Pero kung nagtatanim tayo ng galit, para na nating inililibing, dinadala sa hukay, yung tao na kinapopuotan natin. And then, the other example is, no, sabi nga, no, thou shall not commit adultery. Nandin yan din sa Ten Commandments natin. Pero ang ganda ng sabi ni Jesus, no? Pero kung ikaw, mahalay ang pagtingin mo sa isang babae o isang lalaki, o sino man, para ka na rin nakiapid. At totoo nga naman, no? Kasi sa isip at sa puso natin, kung ginagawa na natin yan, tinatrato natin sex object ang isang tao. No? Hindi nga aktual na nakikiapid tayo. At alam din natin, isang problema ngayon dahil laganap ang internet pornography. At marami ding nabibiktima, no, ng alam nating mga nabibiktima po ng mga dens natin na nandiyan sa mga video, hindi ba? Na inaabuso. Na nasa live, pati mga bata. Diyan, sinasabi nga po ng Panginoon, ay, nakikiapid ka na. At pinalalim niya ang pag-unawa ng batas. Marami pa pong iba. Kaya maganda itanong, pag sumusunod ka ba sa batas ng Diyos o kahit batas natin sa ating bayan, ang tinitignan mo ba yung titik o yung diwa? No? Because when we follow the law, whether it is the law of God or even the law of the land, no, it should be made clear. We should have what we call a following motivated, no, from deep within. Because it's so easy to be God-abiding, no, or a law-abiding citizen. Yet, we know in our mind and heart, we are not following God or even the rules, no, that govern us. Brothers and sisters in Christ, no, dito nga po maaaring nakita natin ang naging
tungkulin ni role ni San Joaquin at si Santa Ana kay Maria, di ba? Sila po ay mga debotong Hudyo. Sila po ay siguradong pinag-aralan ang batas ng Diyos. Sigurado ang mga utos ng Diyos, sinunod nila at yan ang ipinangaral nila sa mahal na Birheng Maria. At dahil dyan, nailapit nila ang mahal nating ina, ang mahal na Birhen kay Jesus. Kaya hindi nahirapan, no, ang mahal na Birheng Maria na sambitin niya ang kanyang oo sa ating Ama sa Langit na maging ina ng Diyos. Arinawa po sa tulong ni Santa Ana, no, siya din po ay maging tagapamagitan natin, maging kalakbay natin, ating patrona, no, na ilapit tayo kay Jesus. Si Jesus na salita ng Diyos, nagbigay ng kaganapan sa batas. Si Jesus na prinsipe ng kapayapaan at ninanais na sa pagtupad natin sa batas ng Diyos, ang maghari hindi lang sa ating puso at pamilya, sa ating pamayanan at sa ating bansa, kapayapaan magpakailanman. Amen.